sa inyo guys. So for today, tuturuan kayo kung paano magkabit ng phone charger dito sa Click 150i. Ayan. So bago tayo magkabit, kailangan natin ng fuse stop. Ayan. Nabili ko to sa Shopee ng 35 pesos. Ayan. Kung makikita nyo, dalawa yung fuse nya. Itong isa, fuse doon sa pinagtanggalan mo doon sa motor. Then itong isa, fuse dito para sa pantap nyo. So ito yung tsura nya. So kung makikita nyo, tinanggal ko na yung battery. Then makikita nyo ito, may fuse dito 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong fuse na to, ito yung dito tayo magtatap. Ito yung sa ignition na pag naka-on yung battery ay yung susian, saka pa lang ito mag-activate. So ito yung tatanggalin natin. Ayan. Bali kung mapapansin nyo, nag-abang na ako ng wire. Ito yung papunta sa phone charger ko. Ito. Ayan. Ngayon, kinabitan ko na siya ng wire. So ito, connected na dun sa phone charger. Ngayon, next na gagawin natin is ito. Ito yung positive and ito yung negative. So itong positive, ko-connect natin dito. Papunta dito sa fuse stop. Ipagtatanggalan natin. Ayan. So tatanggalin natin yung sa may ignition. Ayan. Tapos papalit natin itong fuse stop. Okay, nakabit na siya. So kaya ako gumamit ng fuse stop para hindi ma-void yung warranty natin. Kasi kung ikakabit natin to dun sa ignition direkta dito sa motor, baka ma-void yung warranty natin. So gumamit ako nito. So ngayon, ito kukonek natin dito. Ito yung positive. Ito yung positive ng phone charger. Then ito yung negative ng phone charger. Itong negative na to, direkta to dun sa battery. Ayan. So kabit na natin siya sa battery. Ayan, kung mapapansin nyo, may wire na ako na nakaabang. Pinalusot ko siya dyan sa dito sa ilalim. Papunta dito sa taas. Ayan. Diskartehan nyo na lang kung paano nyo ito mapapalusot yung wire na to sa ilalim. So ngayon, ito connect natin dito. Ayan. Ayan. So nakabit ko na siya. Higpitan na lang natin. Okay. Then yung isa naman. So ayun, nakakabit na siya.
So, ang concern lang natin is itong positive ng phone charger. Kukonect natin dito sa top natin, fuse top. Itong connection na to is positive. Ito rin is positive. So, i-connect natin siya. Ayan. So, pala natin siyang balatan. Ayan, nabalatan na siya. Balitatansyahin natin siya. Medyo i-bend natin siya para mas kumapal siya. Para mas sumikpit siya sa loob. Ayan. So, bend mo lang. Tignan ka ng slice. Ayan, so medyo kumapal na siya. Then, pag pinasok mo siya, medyo mahigpit na. Ayan. Lumaki ata masyado. Parang malaki masyado. So, connected na siya. So, paano pa natin malalaman na gumagana siya? So, siyempre, try natin. So, sabi ko kanina, nakakonect siya dito sa ignition. So, every time na i-open natin tong ignition, saka pa lang ito magpa-power up. So, tingnan natin kung gumana. So, open natin. So, open na itong susi. Ito na, open na siya. So, ibig sabihin naka-power up na to. Check natin kung naka-power up talaga siya lang. So, kung mapapansin nyo guys, naka-ilaw siya. So, ibig sabihin gumagana na itong phone charger natin. So, pag i-off ko yung ignition, mamamatay yung ilaw. Then, pag i-on ko siya, umiilaw siya. So, working na yung phone charger natin. Ayan. So, ito yung connection ng phone charger. Bali, ang gawin nyo na lang, bago yung ikabit, iayos nyo yung wire. So, kung gagawin ko dito, magamit ako ng nylon para ma-minimize tong wire na to. Para magaganon siya. Ayan. So, dito naman sa harap, itong phone charger na to, kailangan nyo tanggalin itong maskara na to, tsaka itong itim na nakakabit dito. Dito nyo kasi lulusot yung wire all the way dito, tapos papunta dun sa ilalim, tapos ang lusot nya is dito. Ayan. So, madali lang naman siya gawin. So, dun lang guys. Thank you for watching.